Okay naman. Okay So, naman. yeah. So just a just a preamble. So thank you very much for coming over. This is an intimate round table, although this is not a rectangular table with Gerald Napoles for Comedy Island Philippines. This is the first of its kind as far as Prime Video is concerned because it's a mixture of scripted and unscripted reality show, adventure, comedy. The reason why Gerald has so graciously accepted this is because we're not sure yet if he can attend the August 30 press con. So and he blocked off his schedule for today for this roundtable interviews. So with that, I'll get when you ask questions, introduce your name and your outlet. Thank you very much. Thank you. Hi, I'm Charmy Pagulang from Uy! Philippine Star. Yeah, so can you tell us more about your character? Well, sa Comedy Island, all of us are playing ourselves. Yun yung idea niya. It's like, pero we have a narrative story na medyo fantasy. So, ang what if niya is, what if each celebrities or influencers ay napunta sa isang kakaibang dimensyon or ibang mundo. Pinagsama-sama. Kaya pag nakita nyo yung teaser trailer, especially with Kaloy, with Carlo, parang nakita kami sa beach, kaya, oh Kaloy, oh Gerald! Ganun yung introduction namin. And then, towards the whole show kasi is parang mag-adapt kami sa situation sa buong island kung saan kami napunta. So yung real name nyo yung... Real name. Real name talaga. Like, real name talaga. Walang ano. As Kai, as Gerald, as Kaloy, as Blight. Si Blight nga, Blight talaga, hindi Andre. Blight talaga yung pangalan. So, as ourselves. How was it working with them? So, ano mas ladies ko? Nung una, kasi there's a strict NDA when we were doing before we did the show, even during the show. Tapos nung nalaman ko yung casting, meron akong parang anong show to? Kasi magkakaiba eh. Ang title kasi is Comedy Island. So apparently, if I'm in, alam ko na yung gagawin ko, 'di ba? Pero having other cast, like lalo na si Kaloy, tsaka si Blight, so meron akong anong mangyayari. Wala talaga akong idea because this is a very parang bagong concept talaga siya. So, working with them, buti na lang magkakaibigan kami. So may mga konting unang-una magkita-kita kami, airport pa lang or actually paglapag namin sa hotel, anong gagawin natin? Ganun kagad yung idea. So, we don't have an idea actually. I believe the script, I think, natanggap ko, I think a day prior or 2 days prior because of the NDA, maybe. So, pagdating doon, nalaman namin, okay, ganito pala yung setup. Sobrang bago. So, paano mo pinaghandaan? Or ano yung ini-expect mo nung dumating ka dun sa Yung expect ko ay, well, una sa lahat, alam ko kasi yung improv comedy. So with that, medyo semi-reality show and semi-scripted. So if it's reality contest, so meron akong, may edge ako kasi improv comedy. Kasi sanay ako. Yun yung mas, even bago ako maging artista, sa theater kasi, mas branded ako sa improv comedy. So sabi ko, okay to, sige. Tapos, wala akong in-expect masyado. Ang alam ko lang na island setting with this amazing cast. Pero pagdating doon, I realize, napakalaki ng production. I think it's the biggest production na pinagkatrabahuan ko sa karir ko. Sana hindi itong huli.
Miss Go from Push By Night. Anong ibig mo sabihin sa napakalaki? Malaking budget? Madaming... Yes, lahat. Lahat. Sorry, ayun na kasi. Pagdating mo doon, alam mo malaki budget. Paglapag na, hindi ganito yan eh, ticket pa lang, alam mo na malaki budget. Business class lahat eh. Oo, tapos Singapore Air. Chismis ko na to. Singapore Air business class. Usually when you look for business class, if business class is an option, you would look for, you would adjust sa airline. Di ba? Pero Singapore Air, business class. Pagdating namin doon, it's probably the biggest luxury resort na napuntahan ko sa buhay ko. Although it's not like Amanpulo of course, but sa Phuket, Thailand siya. Ang laki nung resort, kailangan mo mag-golf cart papunta dun sa pool. May ganun siyang level. So pagdating namin doon, alam namin na malaki yung production. Especially when nagpunta kami sa set at yung buong proseso ng production, even the workers, yung delegation ng trabaho, it's really big. And then we realize it's why it's big because it's an Amazon original. So the Amazon Prime is actually talagang ibuhos sila ng effort and funds for the originals. So Philippines, there's Comedy Island Philippines, there's Comedy Island Indonesia, and there's Comedy Island Thailand. So that's ganun kalaki yung pro. At another aspect in terms of gaano kalaki yung prod is nandoon yung the main guy from Amazon. Nandoon sila, the whole Amazon team from America. Because we have Prime in the Philippines, we have Amazon Prime in Asia, Southeast Asia, then we have Asia, and then we have America, the main. Nandoon yung main. So, hello po. Ganyan yung mga acting namin doon. Hey po. Ganon. So, ganon. Hi, I'm Neuron, I accept ng Power House. So, sabi mo kanina, meron ba yung klaseng movie to for you? Ano yung mga challenges mo? Since yung past movie mo, sobrang ganda na rin. Blockbuster din yung mga ibang films mo. How about this one? Ang challenge dito basically is hindi kami skeptic, but ang challenge is this is a new concept. Anong gagawin natin at paano ito tatanggapin ng tao. Pero sa challenge na yon, wala kaming magagawa kundi gawin yung trabaho namin nang maayos at maganda, and then leave it to the audience or the viewers. But as we find out kung ano yung ginagawa namin during the whole process, nagle-level up din kami in terms of work, and then nagiging collaborative kami with the whole team dahil napaka-open ng team regarding that. At we really don't know what to expect, but kung promising kasi sa'yo as part of the cast, meron kaming promising din naman sa mga manonood. Ang masasabi mo kanina is reality. So, you don't have a script o meron pa rin script on that particular... May script siya in terms of the narrative. Like for example, napunta sa ibang mundo, sa isang isla na trap, paano makakaalis doon? May mga makikita nyo yung the head of the, parang isa siyang community. And then one of the representative of the community sasabihin sa amin na, which is played by Drew Arellano. Sasabihin niya sa amin na kung gusto nyong makaalis dito sa islang to, meron kaming mga challenges na kailangan nyong malampasan. Now, during those challenges, yun yung improv. The challenges will be given right there and then you do your stuff. Meron pa kaming mga effect na lahat ng cast ng main cast, which are the competitors, kami yan. Kasi the supporting cast are totally characters. Totally scripted sila. These are good theater actors that I know. But the main cast, ilagay mo na dun sa malayo, isa-isa natin papupuntahin sa set.
para hindi alam nung iba kung anong gagawin. Tapos dating sa set, pagkatapos nung isang actor, he or she will remain there, dating uli yung next actor. So may ganong, kaya nga sobrang exciting siya at sobrang hindi namin alam mangyayari kasi we know the narrative but we don't know the challenges. So it's parang isang combination of survivor and exercise. Yes, Tama ba ako? exactly. Ayun. Na may Thank you. script, Yes. na may narrative actually, more than the script. So may mga votation din. Okay. Meron din, may mga ganun din. So throughout the series, intact lahat nung cast o may matatanggal? May mga matatanggal. May mga pinarusahan, may mga ganyan. Merong nagmakaawa. So, it's very interesting eh. But, yun nga, alam naman namin kung saan papunta yung storya. It's just that, merong idea na, ang ganda kasi niya, kasi alam mong, isang buwan kayo doon, alam niyong unti-unti yung storya, pero hindi mo alam mangyari sa karakter mo. So, kaya napakasaya nung ginawa namin. Pero alam niyo na yung ending. Alam namin yung ending, although because of it's a semi-reality show and semi-scripted or narrative, may narrative siya, it could change. May ganong So siya. kailangan makipagkaibigan ka sa sa isa. Sa isa, yes. Yes, oo. Pero nasa storya pa rin kayo. Doon ko naintindihan why they chose this particular cast. Because of their differences. Exciting ako sa niyo ni Justin. Oo, si Justin. Nung nakita ko namin si Justin, well, hindi ko kasi, syempre si Justin yung hindi namin makakatrabaho agad-agad, di ba? Sa industry. Kaya nung nakita ko siya, sabi ko, uy, gago ka, fan ako. Gawin ako. Galing-galing. Sorry, may prize money ba? For sino yun? Walang prize man. Pero may kailangan may manalo para ma-save ang mundo. Something like that. Kakaiba nga talaga. Kakaiba, di ba? Exciting. Di ba? Ako Parang, may nabasa ko dun sa mga news article, kailangan yung mga tao ay mapatawan nyo. Parang ganun ba yung Mm-mm. dapat na mangyari? So for you, what makes a comedian a good comedian? well, personally speaking, even with Kim, pag nag-uusap kami, kasi mas mauna ako kay Kim sa industry in terms sa pag-arte, including theater industry. So, sabi niya, paano ba magpatawa? Paano ba ganyan? Sabi ko, baka bago ka magpatawa, you always play for the truth. Parang yun yung sa akin, yun yung simple. Kasi kung di mo mag-gauge kung nakakatawa ka eh. Lalo na't kung wala kang live audience. Kaya minsan, kaya ang mga kaibigan ko or mga tropa ko stand up or nagla-live comedy, they get the energy and yung nagfi-feed yung energy nila through the laughter of the audience. Pero pag nasa camera kasi hindi mo alam kung nakakatawa. Now if you play for truth first, kasi naniniwala ako kasi comedy is truth unfiltered. Parang gano'n siya. Pag pinag-usapan natin ngayon sa mesang to, ang utot, madami kayong masishare, nakakatawa yun pag na-video natin. Parang gano'n yung, di ba? Gano'n yung effect niya. So, nakatulong siya dun sa buong show kasi may scripted part eh. So you have to play for the truth of the script na kunyari naligaw ka talaga sa ibang isla bilang si Gerald na po. May mga conflict din ba doon sa ano? Meron. May mga conflict sa script. Tapos may mga of course may mga inside joke kami na nilalabas doon sa script. Kasi nga parang medyo effective siya kasi we were playing ourselves eh. So, tsaka pag challenges na wala na, pag nakakatawa, tawa talaga kami. Gulong talaga kami sa katatawanan. Kasi natatawa rin kami sa isa't isa. Lalo na sila Carlo Aquino kasi hindi mo ina-expect na masasali sa ganitong project. So pag ginagawa kaming kalokohan, tapos sasakay si Kaloy, si Raulo naman din siya talaga sa totoong buhay. I mean, makulit siya sa totoong buhay.
pag sa aming mga magkakaibigan. So pag lumalabas yung kulit niya doon, nabubuhayan kaming lahat ng loob na. Yun. Sana mapod kayo lahat. Pero may mga times din na seryoso kayo sa set. Sa script, may mga times na seryoso. May seryosong part. Na meron kami, I think there are few parts na meron kami, medyo, okay, actingan tayo ngayon. May gano'n kasi kala mo, ano lang eh. Eme lang eh. Yun yung magic kasi ng buong narrative ng story, kaya may narrative siya eh. Tapos, with the improv naman kasi automatic, alam mo, masaya eh. So, yung narrative doon kakakambyo eh. Ng emotion sa buong story. Tapos, well, personally speaking naman, sa set, sa work ethics namin, wala talagang naging conflict napakalaking production niya. I mean, may mga na-experience ako dito na I haven't experienced in the Philippines. I hope may experience ko sa Pilipinas or baka hindi. Baka hindi na. May ganung level. Saan yung location? Okay lang na i-mention yung location. Yes. Nag-ano kami sa Thailand, Phuket, Thailand. Resort. Yes, 1 month kami doon. During those times, may COVID protocols pa. So, lock-in talaga kami. Okay. Nagsuswab kami every 3 days. Like, self-swab na. So, tapos, yung pipicturean mo and then you'll send it in the Google form and then papasok siya sa system. And pag hanggat di pa pumapasok sa system yon, hindi pa alis. Hindi pa, kasi siyempre kailangan malaman nila negative ka. So, ganun. Tapos pagdating mo sa set, there's another QR code na scan mo. Actually, not sa set eh. After every 3 days, COVID protocol. Every day, there's a QR code sa van. You scan the QR code for your attendance. Ganun siya. Ganun. So, hindi kayo nakabubble dun sa island. Nakabubble kami dun sa island. Dun sa resort. So sobrang... Swab kayo. Iba-iba lang. Well, pagdating kasi sa set, hindi namin yung mga may Thailand production kasi hindi namin sila kasama sa resort. So sila rin may sarili silang hotel, may sarili silang bubble, may sarili silang COVID protocol. Hati kasi may safety officer si Thailand, may safety officer si Pinas. Mas mahigpit si Pinas is because, tama naman si safety officer namin because mayroong magkasakit sa ibang bansa. Now, etong sila locals, they just replace the person, di ba? The staff, di ba? Kami kasi, the main cast, although doon, kasi nga advance na, pag nag-positive ka, isolation ka, kukuhaan ka ng kwarto, then after mag-negative ka na, go back to work. Ganyan. So, sobrang allocated ang trabaho doon. Like, if you're part of the logistic staff, yun lang yung trabaho. Wala kang pakialam sa nangyayari sa set, wala kang pakialam sa ano man, basta sa logistics ka. So, it taught us also as, of course, celebrities and actors to step up yung trabaho namin because even the van drivers are so professional. So, pag ganun na yung nakukuha mong pakisama at serbisyo sa isang production, syempre, galingan na natin to kasi hindi natin alam kung baka may masabi pa yung mga tao sa atin. Ito na nga lang yung trabaho natin. Masaya. So, mga uli ng ganun eh. Aside from dun sa setup na hybrid siya, like scripted and unscripted, what makes the series unique? Well, the concept itself is unique, plus there are versions from each country. Iba rin kung paano nila at inatake yung buong script nila eh. Iba rin yung latag nila as Comedy Island. Hindi pare-parehas ng challenge eh. So, bala kayo. Ganun. Si Indonesia, bala sila kung anong gagawin nila. Sa Philippines, bala kami kung anong gagawin namin.
And then, isa pang interesting part, for me, isa sa pinaka-interesting dito sa Comedy Island is yung kinuhang cast. Kasi hindi, magkakaiba eh. Parang, magkakaroon lang ng ganong klaseng casting kung pelikula yung ginagawa namin. Pero kung semi-reality show, improv, tapos, ganito yung setup, may natatanggal or whatsoever. Tapos kami yung cast. Medyo, sa akin, kung audience ako meron, ano nangyari dyan? Ano kaya mangyayari dyan? Panoorin ko nga. Tingin ko, nagbibuild siya ng interest. Diba? So, Ano? sabi mo ba na na-test yung comedic side mo sa show na to? Yes, O oo. more pa? Yes, na-test naman siya kasi hindi mo alam kung on and off siya eh. Kasi pag sa script, somehow the script is funny, of course. Funny pa rin yan para may hatid, hindi siya alienating pag nag-improv. Pero kasi, sa script hindi ka makaka-alagwa ng comedy. Doon sa challenges kasi mukha siyang sitcom. Parang ganun yung wala kami na to eh. Ito yung challenge, yung gagawin natin. Sige, basta tulak mo. ganun yung mga usapan namin eh, as kung paano namin maitatawid yung challenge eh. So, yun, medyo interesting yun. And then, it's very rare to have a project na improv comedy. It's very rare. Usually, may script naman. Kahit sitcom. Paano ko na rin, the script is originally from Philippines or from Prime Amazon? Yung Prime. It's Filipino ang nagsalat. Sila Andre, friend ko rin, they're from theater. From these mga galing Ateneo to, mga kaibigan ko to. And then now they write scripts for commercials and for plays and for shows. So it's Pinoy team ang lahat ng creatives. But they have to, I believe they have to write the script in English first so that the Amazon will approve it. Yeah. And then right after, translate nila ulit ng Tagalog para sa amin naman. So, paano mo i-compare yung brand of comedy ng Philippines compared sa ibang bansa? Yeah. Yung Pinoy sense of humor, tapos kasi may iba siyang totoo. Kasi parang iba yung comedy na ginawa ni Indonesia, alam ko. Doon na say, baka hindi pa pinapalabas sa kanila, hindi ko rin alam. Yung brand kasi ng Pinoy comedy kasi is yung physical comedy natin, sanay tayo sa physical comedy. So, in terms of pag naalala ko, pag challenge na, yung energy namin naka-up flat. Tapos, parang ganun yung energy namin. Tapos, ang naalala ko rin kasi is, I think the structure na inimpose ng Amazon main for each country is, it has to be the flavor of your country. It's like, it has to be culturally, Pinoy dapat yung konsepto, Pinoy yung set, Pinoy yung Indonesian yung konsepto, Indonesian din dapat yung itsura ng set and everything. So, not just us sa challenges, pero ang gagaling ng mga kinuwang support, yung mga theater actor na wala pag sinalang mo tong mga to, kahit sabihin natin hindi natin kilala, automatic magsha-shine. And I remember sila rin yung stand-ins namin kasi nauna sila doon for blocking. And they did the exact challenge. Kinukwento nila sa amin. When they did it, they had so much fun. It's because these are theater actors na sanay sa ganon improv challenges. So, I think yung comedy ng Pinoy is very connecting. Yung very, anong gagawin natin? Gaganito ako, gaganito ka. Ganun yung Pinoy Tapos, tatlo tayo, ganon. Tapos kunyari, ganyan. Ano yung pag naglalaro tayo sa kalye? Sige, kami magkakapatid. Tapos kayo, kapitbahay namin. Ganon yun Yung magkakakonect tayo, di ba? It's different. I think it's
evident and different also from other countries' brand of comedy. Pero di ba papalabas din siya sa ibang bansa? Yes, oo. So how would you convince global audience to watch the Pinoy brand of comedy? Well, ang maganda kasi ngayon, napansin ko, malakas yung Pinoy sa mundo. So, there's no convincing factor for me. Automatic kasi, we have Filipinos everywhere in the world, especially, in the US, and in the Middle East. So, may manonood at may manonood. And then, our humor naman is not very different from other humor like Latin humor then. It's the same somehow. It's because, it's the may familiarity kasi sa humor nila at sa humor natin. Halos magkaparehas lang na napapansin ko. Mexican, Spanish humor. So, it's I think hindi tayo dry humor eh. Kasi, so I think makaka-relate yung some other countries. Maybe not all, but comedy is comedy. So may subtitle ba siya or you were asked na mag-Taglish dapat dun sa show since mag-issue mo siya sa 240 countries and Subtitled siya. Like other reality shows in Amazon Prime na subtitled. So Filipino yung language. Filipino yung language. Tapos, nilatanungan namin yung mga boss from Amazon, did you understand anything at all? Tapos sasagot sila, I think so. Ganun lang. In respect na, I think so. Well, sabi naman din ng mga taga-Thailand, parehas sa humor ng Thailand eh. Kasi pag nagkukwentuhan kami ng mga Thai, local, ako naman kasi lahat kakwentuhan. English, syempre yung salita. Pero parehas na parehas eh. Yung pihit ng humor, yung bagsak ng punchline, yung asaran, yung okray, parehas na parehas sa akin ng Thailand. So, tinatanong namin usually na, nakatawa ba kami? Nakatawa kasi hindi nyo naiintindihan eh. Sabi nila, yung itsura daw namin, at saka yung galaw namin, at saka yung sitwasyon kasi as a whole, natatawa sila. Nakita mo sa mukha nila, natatawa sila. Meron pa doon matanda, niloloko ko. Matanda na, binibiro pala. Matandang local na talent. Tapos kasi yung postisyon niya nalagyan. Nung tao, tumatawa siya. So sabi ko, parang sinabi ko sa kanya na, can I have it? Sa remembrance for the Philippines. So tawa na siya ng tao. So, I think, magustuhan ng tao. Sino pinaka-buddy mo or sino pinaka-close mo dun sa among the cast? Automatic si Kai eh. Kasi bago kami mag-artista ni Kai, magkakalala na kami. UP, nag-aaral pa siya sa UP nun. Kakasama na kami pag may hilahan ng thesis production. Sinong pwedeng Marte? Hilahan na kami ni Kai eh. Kasi hindi ako UP, pero kasi pag may prod ako doon, to maximize my time, dahil bumabiyahe ako from Manila to UP, punta ko na maaga doon. Jay, pwede ka bang magano sa klase namin? Mag-sit down, tapos ikaw, kunyari, arte ka na ganito sa theater. O sige, salang na ako. So, even if I don't have production, kilala ko na yung sila, Sir Tony Mabesa, Oji Galiano. So, si Kai talaga, ang pinaka-body ko. So, pinaka-close ko. Well, wala man ako masamang dinapay sa lahat. So, lahat close ko. Kahit sa ang prod naman. You've been in the industry for how long na eh? Paano mo nakita yung evolution ng comedy noon sa ngayon? Well, of course, yung comedy noon ay ginagamit pa rin ngayon. It's just that because available na yung international humor for us to see, so somehow we compare our humor to them. Pag ginokompara mo yung humor mo doon sa tao, you would want to understand what kind of humor they have. At pag naintindihan mo yung humor nila, gusto ko rin ng ganong humor. Diba? So nag-evolve tayo into a global sense of humor. For example,
Comedy Manila stand-up comedians now perform in Singapore. Pag nag-perform dun sila GB Labrador, automatic English yung pyesa. So minsan, nung una, meron tayong hindi nila maintindihan yung humor natin kahit i-translate natin. May ganun tayo dati, totoo naman pag tinranslate. Ngayon, pag tinranslate mo yung humor, nag-a-adjust ka na dahil nga aware ka na kung ano yung klaseng humor ng buong mundo. Nag-a-adjust ka na, yung punchline mo, ina-adjust mo na rin. So, ganun. Nag-evolve siya ngayon dahil nag-iisip na yung tao. Aware na yung tao. Alam na nila yung satire. Alam na nila dati puro slapstick lang tayo. Diba? But of course, yung foundation natin, yung humor natin, yung mga, sila, of course, Dolphy. Kasi naman din I'm sure sila rin naman, kaya rin naman nila mag-adapt kung nabubuhay pa sila ngayon. Ang hirap lang ngayon, of course, there are some humor that you have to keep for yourself because of the generation. Yeah. What they can say. Pero yun nga, naniniwala pa rin ako doon sa sinabi ng ibang komedyante, nakalimutan ko kung sino. If you don't laugh sa joke, ibig sabihin yung joke ay hindi para sa'yo. Ganun lang yan. Yung kasi naman, recently nagkaroon ng mga parang controversial, yung mga live comedian about the humor. So, paano na inilimit yung mga comedian or yung humor para hindi masyadong ma-open yung mga hindi masyadong open-minded from that situation? Para sa akin, walang limitation dapat. Pero may cambio. Parang hindi mo pwedeng i-limit yung humor kasi nakakatawa talaga yan. Nakakatawa talaga pag hindi na lang ako magbibigay ng example. Pero may mga pwede ko kayo i-text ng mga gago, post yan pwedeng ganun. Pero nakakatawa talaga. And I bet hindi ako naniniwala na pag lumapag yung humor, yung comedy, pag sobrang strong ng punchline, ako naniniwala ako, sobrang strong ng punchline, universally, malakas yung punchline, hindi ako naniniwala na mauna yung ma-offend ka. May konting kiliti yan sa alam ma-offend. Ako naniniwala ako doon, meron pa rin, gago nun gago nun Usually, ganun yung nangyayari, di ba? Pero, of course, hindi nga para sa lahat. Hindi para sa lahat. No, yun nga, kung hindi ka natatawa sa comedy ito, hindi para sa ito. So, naniniwala ako sa tamang latag and approach. Kasi may mga stand-up comedian na napapanood ko ngayon na alam nila yung latag. Pag bibitaw sila ng punchline na alam nila magiging controversial, either hinatid nila na, sandali lang, ganito, ganyan, or after the joke, na-offend na naman kayo. Ano na nga ba Alam mo yung mga ganun. So, basta ako naniniwala ko hindi siya dapat masyadong sanitized. Yan. Kasi, actually hindi naman gawa-gawa yung ibang joke na if it's truth, siyempre may ibang hindi mag-agree sa hindi naman nila truth yun. So, Comedy Island is suitable for ages, anong age lang? Pwede ba kung mga sensitive na mga jokes? Wala namang masyadong sensitive. Kasi nga, because of the situation of the narrative or the story, so wala siya masyadong sensitive. I think PG up to patanda, pasok siya. Give a phony question. Phony question. Live via satellite in 90s. It's from Daily Tribune, Gerald. So, Sige po. you were able to share naman yung about sa comedy. So, itatahin na namin. So, yung question is, how would you describe your type of comedy and who are the comedians you look up to and comedians you'd like to work with in the future? Okay. My type of comedy is, well, I somehow I have a background of training for improv comedy. So given a situation, pwede nating paglaruan yung sitwasyon. Ito nakakatawa. And then situational comedy also is because situational comedy setup is meron siyang tawag dito, meron siyang graph, may story siya. Like for example, may conflict,
May resolution, may ganun siya. So, sa sitwasyon na yon, kasi nagsimula ako as actor talaga bago maging komedyante sa theater pa lang. So, paano natin, anong nakakatawa doon sa nangyayari? So, yan yung mga brand of comedy ko na I think I'm able to perform well naman. Like for example, Pangarap Kong Hold Up. If ever na napanood niyo yung Pangarap Kong Hold Up, it sounded like adliban yun, pero walang adlib. Bawal kay Direk Marius mag-adlib because yung setup ng story is, yung karakter mo tatahi sa kanya. Yung karakter niya tatahi sa isa. Ngayon, pag nag-adlib ka, na nag-adlib, na wala na dun sa trajectory ng karakter mo, hindi na tatahi dun sa isa. So, sabi sa amin, huwag kayo mag-adlib, bibigyan ko kayo ng take, mag-adlib kayo pero minimal lang. So, yun yung situational comedy na ito yung sitwasyon, kailangan nakakatawa ka sa sitwasyon na yan. Yun. And then, sa comedian na tinitingala ko, of course, You'd like to work with? titingala ko of course, Dolphy, of course, inabutan natin yan. Hindi, ako millennial ako eh. Ako yung cast. Sobrang maagang millennial ako eh. Yung isang taon na lang, di na millennial, Gen X na. Yung ganon. Dolphy, Bossing. But I kinda identify with the brand of comedy of Michael V. So, kay Kuya Bitoy, it's because he creates a character. Then, ako kasi as an actor, I would like to have different characters. So, yun, sobrang... And then also, gusto kong makatrabaho si Kuya Bitoy sometime in a big project, of course. And then also, I also salute the brand of comedy of Vice Ganda because it's a different brand na naiangat niya, naiakyat niya sa pedestal yung brand ng comedy na yun. Nabigyan siya ng chance na maipakita yung comedy na yun. And then so, I would really love to work with him. Si Bossing kasi ilay ko nakatrabaho in the past. Hindi ko naman sinasabi ayoko siya makatrabaho. It's just that given a chance, of course, pipili ka ng sino pang hindi nakakatrabaho, di ba? Kasi si Bossing sobrang sarap katrabaho kasi ni Bossing. Pag nasa set ka kasi ni Bossing, parang na kayong barkadahan. Ganun yung nangyayari. So, ayun. So, yes, si Kuya Bitoy and Vice. And kung sino pang available. Kasi yung mga halos kabatch ko naman, madali ako na makatrabaho ko. Sila Pepe Herrera, Emboy, yan, sila Victor Anastasio, halos lahat sila nakatrabaho ko na sila. At saka yung mga baguhan. So, yun. Okay, last na to. Sige na. So, Bitoy, 3 things that you'd like to have if ever you get stranded in the island. Okay. Sunblock. Hindi Sunblock. kasama si Kim. Hindi kasama si Kim. Sayang. Sunblock, kanin, tsaka tubig. Yun lang. Pero kung ikaw matrap sa isang island, sinong gusto mong kasama ng Hawaii? Si Kim, syempre. May mga gabing malalamig. Wala nga naman. Mamili ba tayo lang? Iba si Kim na. Kamusta na kayo ni Kim? Okay naman. Si Kim ay nasa shoot ngayon ng pelikula ni Empoy. Nila ni Empoy. So they're shooting Zombie right now. Lock in sila doon for 4 days. So ako lang mag-alaga ng aso namin. Aside from comedy, ano yung mga projects na dapat ito? Well, for now, we're doing second season of our parang sitcom serye, yung Team A sa TV5. Kami ni Kim yung lead Ano doon. cute nun? Diba? And then, season 2 na. Thank you, Lord. Season 2. Thank you, TV5. Thank you, Viva. And Yan yung away yung Milan. ano na? Yan yung away yung Milan. Oo, parang John and Marcia yung peg niya. Diba? Kaya nakakatuwa. Tapos, nakatatapos ko lang ng pelikula ko with Direk Crisanto Aquino with Althea Ruedas, yung bagat sa Dollhouse, untitled Instant Daddy. Sama dun si Donita Paner, Raisa Senon, Nico Natividad, Althea, and MC mo.
So, comedy, halo-halo. Sana, in-invite ko kayo sa premiere night. Punta kayo. Matutuwa kayo doon. Hindi ito. Matutuwa kayo doon sa premiere.